Hoy mga kababayan, alam niyo ho, matagal na rin po akong komentarista at hindi ho ako makapagpigil na eh. Dito ho sa isang pahayag ng isang abogado na tila pinagtatakpan at gusto hong gawing bayani o santo itong eskwelahan, itong Iliana Colleges na lumilitaw ho na parang nanloko po ito sa kanilang mga estudyante, mga kababayan. Pero ayon po rito, abogado po ito, ako hindi ako abogado. Isa po akong komentarista, mga kababayan, sa radyo. At maging sa pahayagan, ay isa rin kolumnista. Ang sinasabi ho, parang minamaliit po ng isang abogadong ito, yung parang lumilitaw na isang panluloko ng Iliana Colleges dito po sa kanilang mga estudyante. Mga kababayan, siguro ito ho, aminin ko na talagang ididepensa ko ho rito, ito pong si Senator Raffy Tulfo. Matagal ko po yan nakasama sa himpilan ng radyo, mga kababayan. At naku, napakarami na ho. Hindi ko ho mabibilang kung ilang katao na po ang kanya mga natulungan na ating mga kababayan. At lalo na ho, yung mga pumipila ho sa aming himpilan noon, sa aming radio station na humingi po ng tulong at sa awa ng Diyos, agad namang nare-resolba ang kanilang mga problema. Hanggang sa lumipat po yan sa ibang network at ngayon hanggang naging senador ay patuloy po yung pagtulong sa ating mga kababayan at yung dagli ang pagbibigay po ng solusyon. Pero ito siguro maganda pag-usapan ho natin dahil sa nakatawag po sa akin ng pansin itong mga pahayag po ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, na ito talagang kung kanyang batikusin din at questionin, ito pong si Senator Raffy Tulfo na milyon-milyon ang nagtiwala at bumoto sa kanya, talagang iniisa-isa niya ho. Abogado ho ito, pero mga kababayan, ay dito po sa aking komentaryo at pagsusuri sa kanyang mga pahayag, makikita niyo ho na hindi po lahat ng abogado ay ayos. Ito, panoorin po muna natin kung saan ho ba nagsimula ito hong mga komentaryong ito na may kinalaman dito po sa Iliana Colleges, diyan po sa Lucena, Quezon, na pag-aari ng asawa at yung asawa rin ho na lalaki ay konsihal, mga kababayan, si Ryan Iliana. Panoorin ho muna natin at itong panimula ni Attorney Claire na kung saan ay kanyang parang pinalilitaw o lumilitaw na kanyang idinedepensa yung paniniwala ng mga estudyante na sila po yung naloko nito pong Iliana Colleges. Panoorin po natin, mga kababayan. Ito ay tungkol sa reklamo ng mga estudyante ng isang vocational school na pag-aari ni Ryan Iliana at ng kanyang asawa. Binabanggit dito na hindi sila makakuha ng certificate dahil hindi daw rehistrado ang eskwelahan sa TESDA. July 23 po. Saan ba itong Iliana Colleges of Lucena Business? City, Quezon po. Gano'n kayo katagal na pumapasok dito? More than 1 year na po. Nasabi niyo na po ba sa management ng eskwelahan na nag-check po kami, hindi pala kayo accredited ng TESDA? Ano pong reaksyon nila? At that time po, tatlo po kami nagharap po sa finance administrator po. Kay Okay. Mrs. Evelyn Estrada po. At hindi naman po niya dininay na hindi nga po talaga registered pa po sa TESDA. At ang sinasabi lang po sa amin ay processing pa daw po. Iba yung processing, iba yung walang lisensya. Tanong ko lang naman, Senator Raffy Tulfo, nung pumunta ba ang mga batang ito para ireklamo yung Iliana Colleges, natawagin niyo muna ba eskwelahan para malaman ang punot dulo nito? Kung saan nagsimula ang problema? Kasi parang lumalabas dito, hindi niyo pa alam kung totoo bang rehistrado o hindi. At kung hindi man rehistrado, ay kung ano ang problema sa hindi pagkakaroon ng rehistro. Kung wala silang lisensya, dapat hindi sila tumanggap ng enrollees. Now, itong Iliana Colleges of Business and Arts, pagmamayari ito ng isang Jean Iliana, na asawa ni Ryan Iliana. At si Ryan Iliana ay counselor ng Parañaque. Nakakausap niyo po itong si Jean Iliana yung may-ari. Yes po, sa office po ng TESDA po. Kung gusto daw po namin for that 1 year po pinag-aralan po namin, mag-take na lang po kami ng NC2 po. Yun po yung parang short courses lang po. Anong kinukuha niyo doon sa Dalawa Iliana po kasi Colleges? ngayon which is food and beverage services at saka po. Yan po. Na inyo pong napanood, mga kababayan, at kasi may mga nagreklamo ng mga estudyante. May isang taon po silang pumasok at lumilitaw na hindi pa pala nakarehistro sa TESDA. So, ang binabanggit po rito ni Attorney Claire Castro, bakit daw agad na, hinuhusgahan na raw po agad ni Senator Raffy Tulfo ito hong Iliana Colleges
na panluloko at ang isang side lang daw po na mga estudyante na nagreklamo ang kanyang talagang pinaniniwalaan. Hindi po totoo yan. Sa katunayan, ito ho, na-interview ho mismo ni Senator Tulfo, ito pong provincial director ng TESDA at kanyang tinanong kung rehistrado ba o hindi. Itong Iliana Callejes, mga kababayan. Panoorin po natin itong pahayag mismo, pagkumpirma ng provincial director ng TESDA diyan po sa Quezon kung may permit o wala. Itong Iliana Callejes. Panoorin po natin. Yung telepono si Director Alejandra De Jesus, Provincial Director ng TESDA sa Quezon. Ma'am, ito pong pala Iliana Colleges dyan sa inyong lugar. Hindi po pala rehistrado ito sa TESDA? Hindi po. Nalaman ko last week. Gaano na katagal ito nag-ooperate? Yung pong eskwelahan na yan ay dating talagang may nakaregistered na program sa dati po nilang location na Food and Beverage Services NC2 at saka Computer System Servicing NC2. No lumipat po sila ng location, hindi po sila nakapagparehistro sa amin. So ayan, maliwanag ha. Inamin mismo ni Director Alejandro De Jesus ng TESDA na existing na yung school. Rehistrado naman pala. Nung lumipat lang, doon lang nagkaroon ng problema. Nung lumipat ng building. Bakit nagkaroon ng problema? Nung paglipat ng building. Ibig sabihin, may mga existing students na sila. Dahil dati silang rehistrado. Pero paglipat ng building, bakit hindi na sila naging rehistrado? Alamin natin ito. At hindi pa yata sila nakakuha ng amendment sa Security and Exchange Commission. O ayan ha, very clear. Hindi pa daw kasi nakakuha ng amendment registration sa Securities and Exchange Commission. So doon lang nagkaroon ng issue. Kaya hindi sila ma-accredit o marehistro. O yan po, maliwanag ko mga kababayan. Sinabi na hindi pa ho rehistrado, hindi accredited. Itong Iliana Colleges at may mga payag na ang binabanggit po dahil sa lumipat po sila ng building. Sabi po naman ni Atty. Claire Castro, may mga dati na mga estudyante. Ang naging problema lang ay lumipat ang building. Oo. Pero dapat, lilipat pa sila ng building, dapat inayos na nila yung kanilang permit at accreditation sa TESDA para hindi po nagkaroon ng problema. Mga kababayan, hindi po dapat maliitin dito yung pagod at hirap ng mga estudyante dito po sa kanilang pag-aaral at ang sinasabi dahil sa parang napakalit lang daw nung kasalanan na yon. Alam niyo yung mga estudyante na yan, nag-aaral sa TESDA, marami dyan umaasa na kapag nakagraduate, nakakuha ng certificate, ay gagamitin nila para po sila ay makapaghanap buhay dito sa ating bansa at maging sa abroad. Mga kababayan, di po ba? So, hindi pa pwede at ang kinakatwiran i-depensa ni Atty. Claire Castro dito pong Iliana Colleges, kasi hindi para po na-amyenda sa Securities and Exchange Commission o SEC, kaya hindi sila ma-accredit at ma-aprobahan ng TESDA. Bakit hindi nyo inayos yan? Bakit kayo kaagad tumanggap ng mga estudyante? Di po ba? Maliwanag ho rito, no? Ewan ko lang ho. Kayo na humusga, mga kababayan, kung tama ho ba o mali. Parang lumilita ho, di ba? Idedepensa ho ni Atty. Claire yung Iliana Colleges. Ano ba? Kaibigan niya ho ba yan o ano ba? Pero eto pa ho isa. May binabanggit din ho itong si Atty. Claire na kasi nabanggit ho na walang tuition fee. Miscellaneous fee lang daw po ang ibinigay ng mga estudyante. Alam niyo ho, yung miscellaneous fee, kahit na magkano ho yan, alam niyo, malaking bagay po yan sa ating mga kababayan, na mga mahihirap na gusto pong, di ba, siyempre, iba, hindi po nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo dahil sa kakapusan po ng wala ho silang kakahiyan na makagraduate, di po ba? So, ang ginagawa ho, gusto ho makapagtrabaho dito sa atin ng maayos-ayos o sa ibahin dagat, papasok po sila sa mga kolehiyo at accredited po ng TESDA para magkaroon po ng certificate. Ang sabi po ni Atty. Claire, wala yan parang sabi niya, santo. Napakabuti po ng Iliana Colleges dahil libre raw po. Libre yung tuition fee. Panoorin po ninyo, mga kababayan, ito hong pahayag. At mismo ni Atty. Claire Castro. Panoorin po natin.
mga estudyante nila ay Opo. makakuha po ng refund. So sa tulong po ninyo, obligahin po natin itong eskwelahan, maibalik po yung pera ng mga estudyante. Kaming mamagitan, convince po namin yung eskwelahan na i-refund yung pera ng mga bata. Actually, siya naman po mismo, tinatry po niya talagang tulungan din yung mga bata, inahanap niya ng scholarship sa amin. So in other words, meron pa ring magandang kalooban itong nasa Iliana Colleges kasi despite na hindi narehistro dahil hindi maamendahan ang record sa SEC tungkol sa paglipat sa address, gusto pa rin ihanap ng scholarship sa TESDA. Think about it. May panluloko ba talaga rito ang mga Iliana? Sabi ko, i-endorse natin sa mga eskwelahan na meron kaming scholarship slots ngayon. Yung gusto na lang po namin yung initial plan po na i-refund na lang po yung aming pong binayad for that whole Refund. year po. Okay. Para po wala na po kami any connections po sa school. Pero nasayang yung isang taon yung pagod, pabalik-balik Yes, sa eskwelahan. Siguro pati pamasahin nyo doon, balik na rin. Hindi po ako tatanungin aking opinion to. Oo po, saan? Kwentahin natin. Sige po. Nyo, okay lang ba? Ay, opo, nagkausap na po na re-refund nga po yung kanilang binayad na miscellaneous fee. Wala po kasi kami tuition fee. Hala, wala palang tuition fee rito. Kumbaga, libre yung pag-aaral na ibinibigay ng Iliana Colleges. Ang ginagastos lang ng mga batang ito ay miscellaneous fees ginagamit dahil mayroong mga materyales na kailangan sa kanilang kurso. So bakit marirefund yung miscellaneous fees kung ito naman ay naggamit sa kanilang pag-aaral? Libre na nga ibinigay yung edukasyon patungkol dito. Kailan po ibabalik? Yung iba po nakapag-refund na po sila no Friday pa. Okay, ganito po ang mangyayari, ma'am. Sasamahan po namin sila dyan sa inyo. Doon na lang po sa TESDA magbayaran. Ano po? Po. Paki-compute na lang po yung the whole amount na naibayad nila. Tapos, ma'am, meron ako idadagdag. Kasi, namamasahe din itong mga bata na papunta po sa inyong eskwelahan at pauwi. Sana, pati yung pong amount na yon, bahala na kayo mag-usap, madagdagan din yung po marirefund nila. Opo. Kumbaga po, hindi nila marirefund po lahat yung gawa po ng, nagamit na rin po naman, nagbayad po sa building, sa dish, at sila po naman ay marami rin pong No. natutunan. Ma'am, sorry it's not their fault. Kung kayo po ay nagbayad na sa building, nagbayad na sa renta, sa kuryente, nagagawa niyo po yun. Maitataktak ba ng mga estudyanteng ito ang ulo nila para mailuwa ang utak nila at mailabas yung natutunan at maibalik sa Iliana Colleges? Lahat na natutunan nila, maibalik sa Iliana Colleges para quits na lahat. Tandaan natin, miscellaneous fees lang ang binayaran nila at ito ay ginastos para sa materyales habang sila ay nag-aaral sa kursong kinuha nila. Libre ang edukasyong ibinibigay ng Iliana Colleges dahil walang tuition fees. Pero bakit parang inignore ito ni Senator Raffy Tulfo? Tapos pati pamasahe gustong ipabalik? Paano na yun? Yung natutunan nila, pabalik nyo rin po, Senator Raffy Tulfo, dapat mawala sa utak nila ang lahat na natutunan nila mula sa Iliana Colleges. O yan po ang naging pahaga at mismong komentaryo po ni Atty. Claire Castro, mga kababayan, naku miscellaneous fee lang naman palang binayad O walang tuition fee. At libre raw ang pag-aaral, libre ang tuition fee dito po ng mga estudyante ng Iliana Colleges. Atty. Claire, mag-research po kayo, hindi po yan libre. Negosyo yung kolehiyo na yan Alam niyo kung bakit? May pondo ho dyan ng gobyerno, yung TESDA. At ang TESDA, ang nagbabayad po sa mga kolehiyo, tulad doon ng Iliana Colleges, pondo ho ng gobyerno. At libre ho yan ng gobyerno, hindi ng Iliana Colleges. Sana maliwanag po yan. Abogado ho kayo, ako hindi po. Komentarista. Pero kahit pa paano, nagre-research po tayo. Linawin ho natin, binabagit ho nyo, attorney, na libre ang tuition fee, matrikula, nilibre ng Iliana Colleges, hindi po yan totoo. Nagkakamali po kayo dyan. Kaya hindi po sila naniningil ng tuition fee sa mga estudyante. Sa test daw sila naniningil. Maliwanag po yan. Kayo na po ang musga, mga kababayan. Alam niyo ho, kung sinasabi sa pangkalahatan, may binabagit ho rito si Atty. Claire Castro na hindi raw po patas yung pagtrato ni Senator Raffy Tulfo kasi may humingin tulong ng mga estudyante, mga kababayan. At siyempre, nagrabyado sila Certificate, ang kinakailangan, 1 taon silang pabalik-balik. Ang may binabagit pa si Atty. Claire, pwede daw bang ibalik yung kanilang natutunan? Alam niyo ho, yung natutunan nila, diyan po sa Iliana Colleges, baliwala ho yun. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na halimbawa, pupunta ka, mag-apply ka sa abroad, o kung sa anong paman, dito ho sa ating
O dito sa loob ng ating bansa, no, mag-a-apply ka o sa restaurant. O kanilang kurso mga kababayan ay hindi, wala akong certificate Nandito sa utak ko ang aking natutunan. Pumasok ko ron. Kaya lang di na sila nakapagbigyan ng certificate. Pwede ho ba yan, Atty. Claire? Hindi ho. Hahanapin ka agad. O, isa po sa mga requirements o ano yung certificate mo, katunayan na ikaw ay may alam sa ganitong trabaho. Di ba? Halimbawa, sabi mo, college graduate ka o asan diploma mo? O, yung transcript mo. O, yun ho. O, sige, ito, mag-apply ka rito sa restaurant o ganito. O, nag-aral ka sa TESDA. Asan certificate mo? Wala. O, yun nga, hindi ho po maibigay ng Iliana Colleges. So, maliwanag po na naabudol ho rito yung mga estudyante. Kawawa naman ho. Alam niyo, dapat lang ho talagang singilin ho yan, na mga estudyante, yung Iliana Colleges, yung refund, miscellaneous fee. Huwag niyo pong maliitin yan, Atty. Claire. Napakalaking bagay po yan sa ating mga kababayan, yung miscellaneous fee at yung kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Pamasahe. Hindi na pamasahe, Pag pupunta sa eskwela, kakain pa ho yan, mga kababayan. So, 1 year ho silang pabalik-balik. Tapos nun, wala silang makuha certificate. Katunayan, napaka-importante po yung certificate para sila po ay magkaroon po ng trabaho. Hindi po sasabihin, parang gusto yung patanggal sa isip nila yung natutunan. Kahit sabihin mo may natutunan ka Pero hindi ka tatanggapin ng isang kumpanya na sabihin mo, dito lang ho yan wala akong certificate Hindi po yan totoo. Atty. Claire. Konting isip-isip lang Pero mga kababayan, ito talagang i-depensa ko rito si Senator Raffy Tulfo. Personal ko po siyang kilala. Mga kababayan, talagang tumutulong po yan sa ating mga naaapi. Dito sa puntong ito, hindi po pwedeng sabihin na nanghusga. Ito pong ating senador. Bakit? Tinawagan ho yung provincial director ng TESDA. Kasi ang sabi po ni Atty. Claire, bakit hindi mo tinawagan yung Iliana Colleges? Siyempre, yung Iliana Colleges, saan gagawin ho niyan? Siyempre, didepensa nila sa kanila sarili. Mas maganda, yung mismong TESDA, provincial director, diyan po sa may Quezon, tinanong, kinumpirma ho. Wala hong papeles. Hindi ho dapat sila nag-operate. Hindi po sila dapat tumanggap ng estudyante. Maliwanag ho yan. So, sino ho ng loko? Di ba? So, base po sa mga reklamo, naloko ho yung mga estudyante. Sino ng loko? Iliana Colleges. Mga kababayan, sabi po ng TESDA, provincial director, hindi ho sila nakarehistro. Hindi pa nila naayos sa SEC yung kanilang papel, kahit hindi po ma-accredit ng TESDA. Yun po maliwanag. So, sino po ng loko? At sino po ang tumulong dito po sa mga estudyante? Yun ho, maliwanag ho, kayo huhong musga, mga kababayan. Babantayan ho natin yan, yung mga, kung sino-sino mga abogado raw, pero kulang po sa pagsasaliksik. Patas lang ho tayo rito, Ang ginawa ho natin komentaryo, depende ho sa naging pahayag ni Atty. Claire Castro at siyempre, yung ginawang pagtulong naman ni Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli.